Hey guys, another EPS topic listening question and gaya nung dati itry nyo muna bago natin sagutin yung question. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 무슨 노래를 듣고 있어요? 한국 드라마 대장금에서 나온 노래를 듣고 있어요. 참 좋지요? 네. 노래가 드라마하고 잘 어울리는 것 같아요. 다시 들으십시오. 무슨 노래를 듣고 있어요? 한국 드라마 대장금에서 나온 노래를 듣고 있어요. 참 좋지요? 네. 노래가 드라마하고 잘 어울리는 것 같아요. And guys, so ano nga ba yung tamang technique to answer yung mga ganitong klase ng question na conversation between Namja and Yeoja? So syempre guys, tingnan mo yung pinakatanong. 남자는 지금 무엇을 하고 있습니까? Okay? Mag-focus ka kung sino yung nakalagay dyan sa question, kung sino yung hinahanap. 남자는. So kung tayo, hindi tayo sure na maiintindihan natin lahat, kunyari kulang yung preparation natin, kulang yung vocabs natin, mag-focus tayo dun sa sinasabi ng lalaki. Although may clue dun sa sinasabi ng babae, but what if nalampasan natin yon? Okay, pwede tayong malito. So mag-focus tayo dun sa sinasabi ng lalaki, ng namja. Kung yung namja yung unang tinatanong. Okay, so ano nga ba yung naging script natin? So tingnan natin. And go. So yung general instruction muna. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Okay? So ano ibig sabihin? So 이야기 is yung naging conversation. 듣고 is to listen. Okay? 질문 is yung question. Okay? May maririnig tayong question. Ano? Piliin natin yung tama, yung appropriate al맞은 것 or al맞은 대답 na sagot. Okay? So hanapin mo yung tamang sagot dun sa maririnig nating question. So ano yung pinaka-question ng babae? Siya kasi yung una nagsalita. Remember, yung hinahanap nating yung importante is yung sasabihin ng lalaki. Okay? So, 무슨 노래를 듣고 있어요? Okay? 무슨 노래? So what if hindi natin na gets yung unang sinabi ng babae? Doon tayo mag-focus sa sasabihin ng lalaki. So 한국 드라마 대장금에서 나온 노래를 듣고 있어요. Wow sir, ang haba naman. So pag nakikinig tayo, hanapin natin, intayin natin yung noun na may marker. Okay, ayan, 노래를. Okay? And then yung verb na ginamit. Kasi since ang tinatanong is 무엇을 하고 있습니까? Alam natin na it will be an action word. Doing. Ano yung ginagawa ng lalaki? And pag may ginagawa, there is some noun kung saan umiikot yung action, kung saan ginagawa yung action, which is yung kakabitan natin ng subject marker, which is yung 노래 nga. Okay? 노래를 듣고 있어요. So, yan yung tatandaan natin if hindi natin magets lahat ng sinasabi. Okay? But kung naintindihan natin mula doon sa pagkakasabi pa lang ng babae, walang problema. And that is much better. Actually, doon sa sinabi ng babae, may clue na. 무슨 노래를 듣고 있어요? Ibig sabihin, nakikinig ng nure yung lalaki. What is nure? Song. Okay? So sa choices case, napakadali. Hanapin mo lang yung verb na ginamit. Okay? Isa lang naman yan. 듣고 있어요. Okay? Ito hindi nabanggit. Ito hindi nabanggit. It's hada. No? Ito hindi rin binanggit. So it's just yung verb na yun. Okay? So, hindi natin alam yung umak. Ano yung umak? Okay? But umak is also mga music. Okay? And nuri is song. So, para silang similar meaning. Nuri를 듣고 있어요 is the same as umak을 듣고 있어요. Okay? So, ganun mag-answer ng mga conversation type. Kung hindi natin alam o hindi natin mag-guess lahat ng sinasabi, doon tayo mag-focus sa doon kung sinong hinahanap. Namja nun. Then, pakinggan mo yung sinasabi ng namja. Hanapin mo yung
Yung noun na may object marker, and then yung verb na ginamit. Sometimes iba yung noun, katulad nito, but same meaning. Anyway, so ano ba yung pinaka-pinag-uusapan? Explain natin, no? So sabi ng babae, 우선 노래를 듣고 있어요. Gaya na sinabi ko, ito clue na to. 노래를 듣고 있어요. So, yan pa rin yung ginagawa ng lalaki. Although yung nagsabi is yung yocha. But this is a question intended for the guy or sa namja. Okay, musun is what or what kind of 노래, what kind of song or what song are you listening to? Okay, or are you listening? 한국 drama is a Korean drama. 대장금에서, so alam niyo ba itong 대장금? Yung Jewel in the Palace. Okay? Yan yung title niya sa Korean. 대장금에서, from. Okay? 나온 노래. So, saan ang galing yung noun? Noun is from 나오다, come out. So, it's like a moving verb to come out. 나와. Halika dito, come out. Okay, ba't ginagamit din to? Sa something na nag-a-appear sa kung saan. Kunyari sa isang movie, nag-appear yung song na to, just like this one. Kunyari sa isang movie, nag-appear yung isang character or isang artista, that is also nauda. Yan, kunyari sino bang sikat niyan? I don't know na. Kunyari mga BTS, no? Nag-appear sila sa isang drama, so that is nauda. Okay? So, naon 노래를 듣고 있어요. Ibig sabihin, nakikinig siya dun sa song na lumabas dun sa Korean drama na kung tawagin ay 대장금. Okay? Na may title na 대장금. 참 좋죠. 참 is really, truly. Okay? Or very. 좋죠. It's good. It's really good. Right? Gio. Gio is a confirmation. You know? Diba? Ang ganda. Diba ang ganda ng drama na yon? Anong nure na yon? So, sumagot ulit yung babae. Ito, actually, this is unnecessary na. Kahit hindi na natin to malaman, kasi nandun na sa first and second yung clue. But, 노래가 드라마하고 잘 어울리는 것 같아요. Okay, so, yes. 노래가. Anong ginagawa ng ga sa isang sentence? Okay? Pag yung noun mo, nilagyan mo ng ga, ibig sabihin, yung mga susunod na sentence is magdi-describe dun sa sentence na yun. Maganda, masarap pakinggan, or anything na mga adjectives ang susunod dyan sa sentence na yan, pag ga yung ginamit. Okay? Yeah. So, 노래가 드라마하고 잘 어울리는 거. So, drama is yung drama, 하고 with, no? With. Tapos, 잘 어울리는 것 같아요. So, what is 어울리다, guys? 어울리다 is to suit or to fit. Okay? Kumbaga, bagay. Okay? Bagay yung nure na pinag-uusapan dun sa drama. Okay? Kumbaga, tamang-tama yung nure, yung song, para dun sa kwento ng drama. Okay? 잘 어울리는 것 같다. Okay? Yung 어울리다 is madalas ginagamit with 잘. Okay? And then, kunyari may damit guys na sinuot yung friend mo, and then pag sabi mo, wow, bagay sa'yo ha? So, 잘 어울려요. bagay sa'yo, 잘 어울려요. Okay? 잘 어울리는 거 같아요. I think, bagay, yung 노래, yung song, dun sa drama. So, yun ibig sabihin. So, 남자는 지금 무엇을 하고 있습니까? Ano yung ginagawa ng 남자? 지금, present progressive, 음악을 듣고 있습니다. Yeah, so what is number 2? 운동을 하고 있습니까? nag-exercise? No? Number 3, 노래를 부르고 있습니다. Ito guys, what is this? 노래 부르고 있다. Diba alam natin na 노래하다 is to sing. But what is 노래를 부르고 있습니다? Parehas lang ng meaning. Okay? Yung pinaka, pag 부르다, may meaning siya na to call. Bawa, tawagin mo sa ganyan. 불러봐. Tawagin mo sa ganyan. Okay? So, tawagin mo yung pangalan niya. Angeloya! So, that is 부르다. Pero pag ginagamit natin sa mga songs, 노래를 부르다, ibig sabihin is to sing. So, it's like 노래하다. Okay? And then number 4, 한국 책을 읽고 있습니다. Okay? Reading a Korean book. So, tamang sagot is number 1. Okay? So, once again, thank you for watching. And good luck sa mga mag-exam, guys. See you again next time. Bye-bye.